8, remember the bad times. So, ito guys, i-share ko sa inyo ha, remember the bad times. So, nung nakaranas ba kayo ng walang-wala, as in, ang tanghalian nyo lang ay nyog na nilagyan ng asukal. So, yun nakaranas ako nun. Alam nyo ba yung bigas na mais? Bigas na mais na nga siya. Pero masarap ang bigas na mais ya, don't get me wrong. Bigas na mais siya is medyo ano nga lang dito. Medyo parang matalas pag nilunok mo. Ang bigas na mais na nga, bigas na mais na nga ang meron kami. Nilugaw pa namin, pinaghati-hatian pa yan. So, yan lagi kong iniisip yung mga bagay na yan. Para ang meron ako ngayon ay lalo kong ma-appreciate. Lalo akong nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi, yung bad times na yun, parang naging strong kami at mas lalo kami naging grateful sa araw-araw namin, kung anong meron kami sa araw-araw, kung anong mga pagkain, kung anong mga, basta learn how to appreciate the things that you have. Masarap kaya yun kasi na matututo kang magpasalamat agad sa Panginoon. Hi guys! Welcome back again to my channel. Ngayon another topic na naman ang aking i-share sa inyo. So ito yun guys ha. Ways to practice gratitude. So ano-ano nga ba to ang mga pamamaraan para maging grateful ka araw-araw? Kasi alam niyo ba guys na mayroon ding benefits sa pagiging grateful araw-araw. Kasi number 1, count your blessings. Ayan, so una-una pa lang, ano bang blessings ang natatanggap mo sa iyong buhay? Pagising pa lang, ang una mong pasasalamatan ay syempre ang ating Panginoong Diyos sa ating pinahiram na buhay. Yan, blessings na yan na iyong natanggap. Ano pa ba sunod? Malakas ka, maganda pa ang katawan mo, healthy, may nakakain. So, di ba, ang dami ng pati pagpasalamat. Iningatan ka sa buong magdamag sa pagtulog mo, walang nangyaring masama. Di ba? Ano pa, kumpleto pa rin ang pamilya mo, masaya, kahit may pagsubok. Kaya, yun guys, count your blessings. So, number 2, ano pa ba? Say thank you. O, di ba? Ways of gratitude yan, ha? Ways to practice gratitude. Say thank you. Ang aking isi-share sa inyo kung bakit kailangan natin matutong mag-thank you. Even the smallest thing na ginawa sa'yo ng kapwa mo, kailangan marunong kang mag-appreciate. Magsabi ka ng thank you. Last Saturday, nilibre ako ng kapatid ko magpa-massage. So, nung natapos ako massage, nag-message ako na sa kanya ng thank you. So, ano yun? Maganda sa pakiramdam siyempre ng isang tao na gumawa sa'yo ng isang magandang bagay, maliit man ito o malaki. Parang, siyempre, nasisiyahan din yung taong gumawa sa'yo, di ba? So, learn to say thank you and appreciate even the smallest thing that whoever did it to you. And then, express gratitude in different ways. O yan, halimbawa, maliit man din na bagay na gagawin mo sa iyong kapwa, kung paano mo sila pasalamatan. Halimbawa, ako, meron akong binigay na isang bagay maliit. Halimbawa, necklace na hindi mo naman dapat na ipagkait, or damit, ganyan. Or ilibre mo kahit man lang coffee, ilibre mo ng lunch, manood kayo ng movie together. Diba? Learn how to express your gratitude in different ways. Ganun yun, mga friend, okay? Therefore naman, stop focusing on what you don't have. Siyempre, hindi tayo maghahangad ng bagay ng hindi naman natin kaya, at
wala tayong mga bagay na yun. It is a material things, di ba? So, learn how to appreciate kung anong nandiyan sa'yo and i-enjoy mo na lang yun kung anong meron yun. Meron ka kasi baka maging bad mood ka pa kapag kapag yung bagay na yun na hinahangad mo hindi mo kayang bilhin or wala sa'yo. Kung anong i-appreciate mo muna yung nandyan at available sa iyo. Number 5 na tayo. Realize that nothing is permanent. So, isipin mo na dito sa mundo ay walang permanente. Lahat naluluma, nasisira, nawawasak, nasusunog. Ayan, kaya araw-araw, lagi tayong dapat masaya sa mga blessings, kung anong mga nangyayari sa'yo. Kasi yan ay bahagi sa buhay mo. At yan ay nagiging mas appreciative ka sa binibigay sa'yo ng Diyos. Maging ito man ay maliit na bagay na binigay sa'yo ng Diyos. So, realize that nothing is permanent. Kung nandyan ka ngayon sa ilalim, tandaan mo, mayroon darating din ang panahon na nasa ibabaw ka naman. Kaya nga, nothing is permanent. Isipin mo na lang yung nangyari sa LA na nasunog. So, dapat maging silbing aral din yun sa atin. So, ipag-pray natin yung nangyari doon sa California, sa LA. Kasi, di ba, parang nakakaano rin sila. Find gratitude in challenges. So, sa bawat hamon ng buhay, realize that nothing is permanent. So, meron din find gratitude in challenges. So, sa bawat hamon ng buhay, meron niyang kapalit. Hindi lang lagi may bagyo. Hindi lang lagi malungkot. Kasi there is a reason and there is purpose under heaven. Sabi nga ng Panginoon sa Ecclesiastes. Sabi nga ng Panginoon sa Ecclesiastes 3:1, to everything there is a reason, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Is maging grateful tayo sa bawat challenges na meron tayo sa ating buhay. Kasi, learn how to trust God and have faith. Even I realize you have enough. So, ang gawin mo araw-araw, ang isipin mo na lang mayroon kang mga bagay na sobra-sobra na wala sa iba. So, ganun yun. Para hindi ka mapanghanap, naghahanap na anumang wala sa'yo. Remember the bad times. How to appreciate the things that you have. Masarap kaya yun. Kasi na matututo kang magpasalamat agad sa Panginoon. Ngayon na tayo guys is change your perspective. So, ano ba yun? Itong mga bagay na nangyari sa buhay natin ay matuto tayong halimbawa, tugunan or one of the best way to accept your situation is to change your perspective in life and look at things differently. The more opportunities we let into our lives, the more fulfilled and happier our lives become. O, di ba? Yun ang mangyayari sa'yo pag iba ang perspective mo, ang pananaw mo sa buhay. Thinking out of the box, being positive, helping others, seeking win-win situations, practicing gratitude and self-love. O, di ba? Ganun yun, guys. So, number 10 is savor the good moments or savor the moments. Halimbawa, meron kayong gatherings or ipon-ipon, yung moments ninyo, bigyan mo yun ng attention, learning to live presently. So, breathe, be present, put down your phone every once in a while. I-enjoy mo yung moment na yun, kaya nga diba, savor the moment. To fully enjoy the gift of each moment
to give that moment the space and attention it deserves. Diba? Para enjoy. Be grateful for what you can give others. So, kahit time, hindi naman lahat, hindi naman lahat material things. Meron time, yung pagtulong mo, or mga bagay, yan, material, time, and sacrifices, yan na ginagawa mo. Parang, yan ay isang pamamaraan ng pagtulong mo sa iyong kapwa. So, yun po guys, maging masayahin tayo sa ating pagtulong. Do it with love. Okay? Embracing humility means accepting our imperfections and acknowledging the perpetual journey of growth. It's understanding that wisdom often emerges from mistake and acknowledging that every stumble is an opportunity to rise. Opportunity to rise again stronger. 13, be grateful for the material things too. So, sa mga bagay na meron ka, pasalamatan mo, meron kang cellphone, hindi yung halimbawa, naiinis ka na sa cellphone mo kasi gusto mo na namang bumili ng bago kahit pwede pa yung cellphone mo, pakinabangan. Yung cellphone ko nga guys, 2020 pa yan, hanggang ngayon, yan pa rin ang gamit ko. At yan ang ginagamit ko pang vlog. Itong iPhone 11 to 2020 pa yan. So, I'm grateful sa aking bagay na yan. 14, use reminders to practice gratitude. So, yung lagi mong balikan ang mga dapat gawin mo para lagi mong gagawin ang pagiging grateful mo araw-araw. Next, remember to thank you yourself. Pasalamatan mo rin yung sarili mo na napagtagumpayan mo ang araw-araw na masaya, na may ngiti at appreciative and grateful ka sa sarili mo dahil gininto ang pusong marunong magpasalamat, hindi lang sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos na siyang nagpahiram sa atin ng buhay at nagbibigay sa atin ng blessing araw-araw. So yun lang guys, I hope sana may natutunan kayo sa aking ibinahaging topic ngayon. Hindi na masyado na kasi mahaba pag idudugtong ko yung benefits of being grateful. So maybe next na yon na topic ulit. Benefits of being grateful. So, thank you guys. Don't forget, Jesus loves you very much. So much. And that's all for today. Have a blessed day. Thank you for watching. Please give it a thumbs up. Subscribe na po sa mga hindi pa nakasubscribe. And God bless everyone. Bye!